Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to my in charge whole life. Hello guys, today we will cook binagongan, the other version. Ngunit bago dyan, naririto ang mga ingredients. Talong, baboy or meat, chop like adobo chop. Una, kailangan natin maghanda ng ating pong mga ingredients katulad ng bawang, sibuyas at dinikdik na sili para mas maging spicy at malinamnam ang ating lulutuin. Maghiwa tayo ng sibuyas. Ngunit dahan-dahanin mo lang, baka ikaw ay mapaluha ng sibuyas. Ganon. Hiniwa ko na rin ang talong. Nangingitim na siya kasi kanina ko pa siya hiniwa. Inihanda ko na siya. At eto na ang mga ingredients. Ready na siya. Meron tayong sibuyas, bawang, kamatis, bagong alamang at baboy. Yan, nakachop siya na pang adobo chop. Of course, syempre, paano maluluto yan kung hindi mo bubuksan ng kalan? Ilagay mo ang kawali sa konting mantika, tsaka mo iprito yung iyong baboy doon sa konting mantika na nilagay mo sa kawali dahil magmamantika yan. Ganun ang baboy. Yan, ganyan lang yung pagkakaluto niya. Kailangan na siya, medyo na fry at lumabas na yung mantika niya. Parang pinagmantika lang natin siya kasi ang susunod natin gagawin, isi-set aside muna natin yung baboy na yan. Yan, iset aside natin, huwag tayo magtitira. And nagsalang ako ulit ng kawali na may mantika. Tsaka natin ngayon i-deep fry yung talong na hiniwa natin. Alright. Habang niluluto natin siya, ganyan. Parang regular na pagluluto lang ng pritong talong. Afterwards, ganyan na siya ang mangyayari. Diba? Ang ganda, mamantika. Wow! So, after nyan, igigisa natin lahat ng ating mga ingredients. Kasama na dyan ang bawang, sibuyas, kamatis. Yan, ginisa natin siya. Gisa-gisa, 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 gisa-gisa. Nilagay ko na rin yung sili para yung flavoring ng anghang niya ay kumapit sa mga bagay na ilalagay natin. And of course, nilagay ko ang bagong alamang. Dahil sa riwa, yung bagong alamang na nabili ko, hindi pa siya gisado, kailangan ko siyang iluto na maigi, alam mo na, para hindi siya hilaw. Syempre, at hindi lang yun, nilagay ko, or kailangan natin siyang igisa ng tama at titimplahan natin siya ng konting suka at konting asukal para hindi sobrang alat yung ating lulutuin na binagoongan, the other version. Lutuin natin siya maigi para lutong-luto yung alamang na inilagay natin dahil siya ay sariwang alamang. Pero guys, mag-iingat din tayo sa mga alamang na nabibili natin dahil kadalasan may mga bagong alamang na sobra ng hindi na maganda ang amoy at puro sapa lang ng nyog. Yeah, yun Ay, ano nangyari?
This time, nilalagyan ko siya ng konting suka para mabawasan yung alat nung bagong alamang. Kasi sariwa siya eh, hindi siya gisado nung binili ko, kaya kailangan ko siyang igisa at lutuin ng todo-todo. And then, lalagyan ko din siya ng, yan, haluin muna natin. Excited? Lagyan natin siya ng sugar para bawas alat. Haluin natin ng matindi. Ngayon naman, susunod natin gagawin, kukunin natin yung pinray natin na eggplant and yung mga baboy na pinray natin. So, make sure na na-set aside natin yung mga excess oil na inabsorb ng talong. Kasi itong talong na to mahilig manipsip ng ng mantika. Kaya kailangan, bago natin siya isama dito sa ating ginisa na bagoong, make sure na tinanggal natin yung mga excess oil. And then, naglagay din ako ng extra sili para extra spicy. So, hayaan natin siyang maluto. Ayan, lalagyan lang natin siya ng pampalasa para to make sure na may lasa naman yung niluto natin, 'di ba? Of course, maglalagay din tayo ng paminta. I love paminta. Ayan. Sa paminta rin kasi naglalagay din ng extra flavoring sa mga niluluto natin. Whether it is adobo or anything na niluluto natin, nilalagyan natin ng paminta. Ako kasi si paminta girl. Every time na nagluluto ako, if necessarily na pwede naman nalagyan ng paminta, nilalagyan ko kasi it gives extra lasa dun sa niluluto natin. So, yan na siya. Yan yung magiging itsura niya habang hinahalo natin siya. Nag-mix-mix na yung mga ingredients na absorb na ng talong at ng meat yung kanyang bagoong. And then, nilagyan ko siya ng konting pampalasa. Hindi ko nasasabihin kung anong brand. Pero alam ko namang obvious kung ano yung nilagay ko. Wag kayong ano dyan. So, haluin natin para naman kumalat yung pampalasan na inilagay natin doon sa ating pong nilulutong ulam. This is really best for all occasion, lalo-lalo na kapag gusto nating parang matanggal yung umay natin, 'di ba? Kahit mukha siyang nakakaumay, charot. Ayan, so 'di ba, napakasarap. Ganyan magiging itsura niyan kapag medyo maluluto na siya. And kailangan lang natin siyang iwan ng ilang minuto. Huwag natin masyadong ayan, takpan natin para mas madali siyang maluto at mas madali siyang kumulo. So, ayan na yung magiging itsura niya. So, I've said earlier, you need to set aside the excess oil kasi magmamantika pa siya kapag niluluto natin siya. Naaamoy mo na ba siya, beshi? Charan! Ayan ang magiging itsura niya. Devash. Yung pinaka-flavoring ng kamatis, yung nagbigay ng reddish na kulay dyan sa menu natin. Yan na siya. Luto na siya. Pwede na siyang ihain sa ating pamilya. Here it comes. Ready to dinner.